Good day mga kamarites! Let's be real for a moment. Hindi ito simpleng usapang politika. This is about law, fairness, and abuse of power. Ngayon, ang tanong ng bayan, pwede bang isubina ng Kongreso ang bank accounts ni VP Sara Duterte kahit questionable pa ang ebidensya laban sa kanya? Short answer, yes! But not that simple. Oo, under the law, may exception ang bank secrecy kapag impeachment. Pero tandaan ninyo, hindi porket pwede, ibig sabihin tama na agad. Because in law, hindi lang power ang usapan, usapan din ito ng fairness. Ngayon, tingnan natin ang basehan nila. Sinasabi ni Terry Ridon, may 50 million gap daw sa yaman ng Vice President over 17 years. Wait lang. Gap between salary and net worth? Sino bang Pilipino ang yaman ay galing lang sa sweldo? May negosyo, may investments, may properties, may appreciation. So ang tanong, is that proof of corruption or assumption lang? Let's be honest, hindi pa ebidensya yan. Hinala pa lang yan. Tapos, papasok ang isang witness, Ramil Madriaga, alleged bagman. Pero teka, nasaan ang documents? Nasaan ang independent corroboration? Nasaan ang solid proof? Because in law, hindi sapat ang kwento, kailangan ng patunay. At kung ang buong kaso mo nakaasa sa isang witness na questionable ang credibility, then you don't have a strong case. You have a dangerous one. At dito na nagiging delikado. Kung gagamitin ng Kongreso ang subpoena power para mangalkal ng bank accounts, hindi dahil may matibay na ebidensya, kundi para maghanap pa lang ng ebidensya, that is not justice. That is fishing expedition. Imagine this, ngayon si VP Sara, bukas kahit sino sa inyo, pag may nagsabi, may duda kami sa yaman mo, buksan ang bank account mo, ganun na lang, ganun kadali, if we normalize that, wala nang safe. Hindi ganito ang due process. Hindi ganito ang rule of law. Sa tamang proseso, dapat ganito. Magdala ka muna ng matibay na ebidensya bago ka manghimasok sa pribadong buhay ng tao. Hindi yung hinala muna, ebidensya later. At tandaan ninyo ito, impeachment is not meant to punish by suspicion. Hindi ito trial by publicity. Hindi ito palabas. This is a constitutional process. And it demands serious evidence, not speculation. So yes, may power ang Kongreso, but power without discipline, power without fairness, power without evidence is abuse. Kaya ang tunay na tanong ngayon, hindi lang may karapatan ba silang magsupena. Ang mas mahalagang tanong, ginagamit ba nila ang kapangyarihan na yan ng tama o inaabuso na nila ito? Mga kababayan, sa batas, hindi sapat ang duda, hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang kwento, ang kailangan, ebidensya, totoo, matibay, makatarungan, otherwise, this is no longer impeachment, this becomes persecution.